Magandang araw po sa inyo lahat. Ako si Miss Rose ng Soaping Tagalog 101. That's always my introduction. Ang pangalan ko at ang aking Facebook page at YouTube na ang pangalan ay Soaping Tagalog 101. So nakikita niyo po rito meron akong soap mold, meron akong kapirasong isang papel. So sa episode na ito, kung matatawag bang episode to, ay tuturuan ko po kayo kung paano nyo malalaman ang capacity ng inyong soap mold, yung quantity, yung nilalaman ng soap mold niyo, yung soap butter niyo. Yan po. So, unang-una po, syempre kailangan meron kayong soap mold at it should be rectangular. Hindi po hindi yung parang bilog. Hindi rin po yung irregular shape. Kailangan po ay rectangular. Okay? Katulad nito. Kabibilo ko lang to para lamang maituro sa inyo kung paano ba malalaman ang capacity ng inyong soap mold. At may kapiraso akong papel dito. Medyo may calculation tayo. At of course, kailangan po kayong kumuha ng tape measure. Okay? Para ma-measure po yung length times width times height ng inyong soap mold. Okay po? So, any type of measuring device, wag lang yung weighing scale para measure niyo yung wag yon. Basta yung ganito, measuring tape. So, alright. So, again po, kailangan rectangular. Katulad po ng nakikita nyo na to. Okay? I-measure po natin yung length. Nakikita nyo po ba yan? Times width. Kaliwete ako times height ng inyong soap mold. Okay? So, i-move natin ng konti para makita ninyo. Okay, so umpisahan po natin sa length. Ang length po ay dapat sinusukat niyo yung inner, yung loob. Itong daliri ko sa kaliwa, yung thumb ko, at yung nandito sa kanan, sa loob po ang susukatin nyo. Siyempre, yan po ang laman ng soap butter. Okay? Tama ba yung term na sinabi ko? So, meron ako rito. I-measure ko lang na ganyan. At ang sukat nito ay nasa, pagkat natin ng ganito, nasa 10.25. Assume ko na lang yan na 10.25. 10.20. Not really assume, dapat supposed to be exact. But parang nasa 10.25 siya naman. Ito ang 0.25. Okay? So, 10.25 ang length. So, natin 10.25. By the way, meron na po ako nito sa YouTube channel ko na Soaping Tagalog 101. Nagturo na po ako doon. At nakalagay po sa YouTube channel. Ang width naman po ay, ito na ang width. Dapat etong susukatin natin yung width ng soap mold. Okay. So, iyan ay nasa, tingnan ko nga. Sa pagkaka-measure ko na ito ay nasa 2.75. 2.75 ang width. Okay? So, yan ang width natin. 2.75. Okay? Magawa ko ng video sa gabi. Next is the height. Yung loob So, here you go. Hanggang sa ilalim. Okay. So, ganyan. Yun. Nasa 3
3 inches. Okay? 3 inches siya. So, ito po ay inches ha. Nakita niyo naman po ang aking tape measure. Nasa inches. Ngayon, i-multiply nyo lang to. 10.25 multiplied by 2.75. And then, multiply by 3. Okay? So, kuha kayo ng calculator. Sa mga magagaling sa math na hindi na kailangan ng calculator, mind na lang, mag-calculate kayo by mind. Okay, so we have at least nasa 84.56. Ground off na tayo nito. 84.56. Yan. 84.56. Okay? Then, yung 84.56 po natin, ayan. Meron po tayo sa soap making na tinatawag na constant number sa pag-measure ng size ng mold. So, sulat natin dito, 84.56. Ito ang constant, ha? Natin siya. Tabi-tabi ang tape measure. Tapos na tayo dyan. Ang constant number ay 0.4. 0.4. Okay. Somehow, sa research ko, hindi ko alam kung saan pinanggalingan yung 0.4 na yan. It seems that 0.4 was being used by soap makers for a long time and it works. And it works. So, it works po talaga. Okay? So, wala po akong explanation kung saan nanggaling itong constant of 0.4. Okay? Kasi other soap makers, they're just, you know, they just have to fill this on with water and then weigh it. And then that's the capacity of the soap butter. Yeah. So, sa akin po, nag-adapt po ako ng calculation ko na 0.4. Okay? Which is mostly soap maker has been using it. Now, may 0.4 tayo. So, pag nag-multiply na ang sizes ng soap mold, tapos ang 0.4, times 0.4. Ang kalalabasan po, somehow ounces. I was thinking na probably this is 0.4 ounces or something like that. Okay? But anyway, research na lang din po kayo dahil hindi ko talaga alam kung saan pinanggalingan itong 0.4 na to. Ang 84.56, kung i-round up po natin ng 85 times 0.4, meron po tayong 33.82 ounces. Yan, ounces. Okay? So, 33.82. I-round off po ng 34. Okay, let's see. Let's do this like 34 ounces. Okay. Ayan. Ito pong 34 ounces nito, ito na yung capacity ng soap mold ninyo. And again po, it's only applicable for a rectangular shape ng soap mold, okay? Hindi po yan hindi po yan applicable sa round soap mold in any irregular shape ng soap mold. Okay? So, gagawa ko ng sabon with the capacity of 34 ounces of ingredients. 34 ounces of ingredients. Okay? Ibig ko sabihin, 34 ounces ng ingredients ay lye, which is also sodium hydroxide, water, and oil. Okay? Wala pa po dyan yung mga other additives. Ang 34 ounces po ay sodium hydroxide lang, water lang, and oils. Okay? At ito po yung ipa-plug in ninyo sa soap calculator. Okay? The total amount is 34 ounces. Alright? Tapos sa susunod ko pong sasabihin sa inyo paano ito ipa-plug in sa soap calculator, yung 34 ounces. Okay?
Hopefully may natutunan po kayo. That's all. Bye!